Hi guys! Welcome sa ating third vodcast here at Dropify. By the way, let me formally introduce myself. My name is Albert Fernandez de Gacena from the Dropify Seller Engagement Team. Ayan. So, madalas nyo akong nakikita sa mga onboarding session natin. And kung meron tayong mga seminars, trainings here at Dropify, so nakikita nyo rin ako doon. Okay? So, kasama ko nga pala Sino ba ako? So, hi guys! So, my name is Haren. I'm the e-commerce growth and digital strategy manager of Dropify. So, currently, I am working with the digital marketing team and the seller success team, no? So, siguro nakikita nyo na rin ako in some of Dropify's videos, live streams, and content si Dropify. But right now, ano ba yung pag-uusapan natin, Sir Albert? Ako, alam mo ba, Sir Haren, eto na, no? Ayaw naman na natin mag-sermon ngayong araw na to. Hindi naman sermon, pero gusto lang nating linawin lahat. What are those common misconceptions on Dropify dropshipping? Correct, no? Na parang ilang years na si Dropify sa industriya. Almost 5 years, di ba? Na si Dropify sa industry ng dropshipping. Pero, ang dami pa ring misconceptions about dropshipping, no? Specifically about kay Dropify, di ba? So, ano ba yung una sa mga misconceptions na yan, di ba? Okay. So, ito yung madalas, Sir Haren, na sinasabi nila. Sabi nila, dropshipping daw is easy money. Ano ba sabi mo dun, Sir Haren? Easy money, no? So, never kasi naging easy money sa dropshipping. No? Yes. So, parang ako, ang ano ko lang is parang as Filipinos, no? Talagang as Filipinos. Totoo, kasi so, Pinoy tayo. We have to be cautious. We have to be mindful din para very cutesy tayo sa diba? Sa industriya, diba? Sa mundong ito na pag easy money, you have to think again and again and again. Diba? Kasi nga, kaya maraming nai-scam. Sorry for the term, no? Kaya maraming nai-scam na Filipinos because gusto talaga natin is easy money. But in reality, hindi madaling kitain yung pera. You have to go through the process, no? Same way with dropshipping. Hindi madali ang pera sa dropshipping because in reality, dropshipping is a business. Yes. It's not some sort of an investment na wala kang gagawin pag nagbigay ka ng pera, nag-subscribe ka kay Dropify, matutulog ka na lang pagkagising mo, milyonaryo ka. Ay, wow. Ang sarap naman ng gano'n. Totoo, diba? Pero gusto ko yun. Yeah. Lahat tayo gusto nun, diba? Pero walang ganon. Yan yung reality, diba? Dahil pag meron nagsabi sa inyo na, okay, magbigay ka lang sa akin ng 8,500, bukas pagkagising mo, 8.5 million. Wow! So that's some sort of a scam, diba? So kailangan mo mag-isip. Pag may mga bagay na hindi naman far from reality, diba? Yung mga pinapromise nila. So, dropshipping definitely is not an easy money. Well, diba? Sa nakikita ko naman, no, hindi lang siguro sa dropshipping, in some sort of, and other stuffs like yung, sinasabi mo nga, yung physical na negosyo, di ba? Correct. So, there's no such an easy money. So, masasabi mo ba, Sir Haren, ito question ko lang din, no, kapag nabasa mo na agad yung term na easy money, it's something na red flag ba on? For me, yes. For a person na as a marketing professional, no. So yung isang easy kasi is just tinatawag lang natin siya parang pang-catch, hook lang siya for pang-bait no, tama pang-bait. Scam stuff, 'di ba, na mga nag-o-offer na kasi alam nga na, 'di ba, behavior nga talaga ng Pinoy. Gusto natin yung madali, pero malaki yung kikitain, 'di ba? So, and shortcuts yan, no? Madali, shortcuts. Yung iba nga, wala nang sobrang short na. Wala nang ginawa talaga. Wala na talagang ginawa. Hindi na talaga naglakad. So, diba? Guys, again, please be careful. Pag nakita nyo ng mga ganyang easy money, nako, start to run. Anyway, sige, punta tayo dito sa next natin, sir. No? Sabi nila, in dropshipping, you don't need for inventory. So, it's zero cost ba? No need for inventory. Yes. Okay. But zero cost, I think no.
Zero cost pagdating sa inventaryo. Why? Because sinagot na siya ni Dropify. Ni Dropify for you, di ba? Kami na ang nag-provide sa inyo ng inventaryo, kami na ang nag-sourcing, kami na nagpadala dito sa Pilipinas, kami na nag-store. Yung warehouse, yung fulfill, diba? yan. Nung mga produkto nila. Yes. But, it doesn't mean na zero cost siya. Because in reality, pag nag-subscribe kay Dropify, may cost, which is the subscription fee. Number one. Yes. So that's number one. Second is the marketing expense, no? Okay. So, as a dropshipper, the reality is, hindi lang iikot ito about dun sa, okay, pag nagkaroon ako ng store, wala na akong other gastos. You can do that, but you have to also consider your marketing expenses, diba? So, kung gusto mo mag-ads, may cost yan. So, there's no such thing as free advertising, diba? So, kailangan mong gumastos. But very minimal siya compared to a traditional e-commerce business. Alright. Because the biggest cost in reality sa e-commerce is the product inventory. No, yung marketing, hindi naman siya should be sobrang laki. Normally sa isang e-commerce business, ang pinakamalaki talaga is inventaryo. Okay. Sige, ibebenta mo, di ba? Linawin ko lang guys, sa mga nanonood kasi sa atin, kaya nasasabi ni Sir Haren to na dapat gumagastos ka rin when it comes to your marketing. Kasi si Sir Haren kasi is marketer din siya. So, nadadaanan niya yan, yung mga kailangang gastusin yan. And also, yung mga figures na nakikita niya, no, lalo na pagka, let's say, nag-ads ka lang, di ba? Kahit sa isang platform lang. So, Sir Haren, ikaw ba, kung halimbawa bibigyan mo sila ng idea, magkano ba nagagastos dyan, if ever? It depends actually kung gaano nyo kabilis gusto mag-scale yung business nyo, kung gaano nyo kabilis gusto mag-grow. But normally, no, an 80 pesos budget, for example, magpe-Facebook ads ka. For a testing phase, no, you can test at least at 80 to 100 pesos daily. Testing phase. Ulitin namin ha, guys, nag-test pa lang kayo, hindi pa to sure na may bibili, pero may gastos na siya agad. Yes. Okay. So, bakit siya may cost? Kasi nga again, sa advertising, it's a bidding. No, bidding ang and auction ang advertising. But of course, siyempre yung Facebook, hahayaan ba niya tayong gamitin yung platform ng libre? Diba? Tinatap mo yung audience niya, yung market niya, diba? So of course, hindi. May cost pa rin siya. Kahit ako yung may-ari, baka hindi ako pumayag. Yeah, diba? So may cost siya, but very minimal nga. Yes. Alright. Pero lumalaki pa rin yan. Lumalaki siya. At the end of the day, kung mag-iiba din ang goal, of course, diba? Actually, ang makagandahan naman sa negosyo talaga parang pag lumalaki yung marketing expense mo, most probably, no, kung ako mag-iisipin ko, pag lumalaki yung marketing expense mo, most probably I'm thinking, lumalaki din yung business mo. Alright. Diba? Kasi nag-scale ka eh. Yes. So malamang, hindi ka naman mag-scale ng marketing budget mo or gagastos ng malaki kung hindi din naman profitable yung negosyo. Diba? Tsaka yun ang mahalaga, Sir Haren, diba? Sa isang negosyo, dapat nag-scale. Correct. Isa yun sa mga sinabi ni Sir Charles. Kasi kapag nag-stay ka lang dyan, diba? Nandiyan ka na lang. Nandiyan ka na lang. Or either, nandiyan ka na lang, or yung papunta lang nung journey nung business mo is pababa lang. So, dapat nag-scale din. Okay. So, before we jump on the next misconception, sir, you can say ba na Dropify, since they can handle some things like yung mga overhead expenses, it's just like, tatapyasan lang niya talaga yung initial na dapat gagastusin mo in a business. Tama? Correct. Alright. Okay. So ako naman, may question ako sa'yo, Albert. Sige, sir. So, naniniwala ka ba, or agree ka ba dito sa sinasabi nila na pag nag-dropshipping ka kay Dropify, si Dropify na mag-handle everything for you? Alright, sige. Sagutin natin yan, no? So again, guys, I just want to share lang din yung experience ko na nag-online business din ako nung before, no? So wala pang tulong ng dropshipping. So ang mahirap kasi, at least pati yung overhead expenses like yung electricity, yung mga bubble wrap, yung gunting, hindi libre yan
Oo, bumibili tayo ng bago niyan at saka yung mga scotch tape. So, gastos mo kasi lahat yan, no? So, kapag ka sinabi namang yung sa dropshipping naman natin, no? So, pagdating sa, ito pa lang yung manpower pa lang, yung tutulong pa lang dun sa pagbabalot. Tapos yung mga ginagamit nila, everything is handled by Dropify, no? Correct. So, again, ulitin natin, Dropify can help you, but it doesn't mean na Dropify can handle everything for you. Yeah. Like yung marketing natin. Correct. So, Dropify handles everything pagdating sa fulfillment, warehousing, and then product After sourcing, sales, no? I guess. Yeah. Oo. But, when it comes to marketing, kasi yung misconception, no, is kami na bahala sa lahat. Yeah. No, hindi bahala si Dropify sa lahat. Because it's your responsibility to market your dropship products, no? Hindi yun trabaho ni Dropify, 'di ba? Kasi pag si Dropify pa ang nag-market ng products ninyo, Anong ginawa mo? anong ginawa mo? Totoo. And also, guys, remember, this is your store, right? Correct. Negosyo nila, di ba? Negosyo nila. Ayan. So, ano ba dapat ginagawa? Di ba dapat involved ka kapag negosyo mo po? Di ba? So, yun lang, no? Isipin natin. Anyway, sige. Punta tayo sa next misconception natin, which is, all products will sell well. Okay. Ayan. Kasi, wait lang ha. Ano muna natin to? Context muna, sir. Ang laki ng warehouse si Dropify, ang daming products. The question is, nabebenta ba lahat ng mga products na yan? Yeah, so yung di ba, ang misconception is lahat ba ng product ni Dropify bibenta ng bongga? Yes. Di ba? Sa Dami. market. Ang Diba? dami. Ang dami niyan, di ba? Oo, laki ng warehouse eh. Reality, no, expectations lang din, no. Kailangan lang din ibaba ng mga dropshippers, ng mga plan mag-subscribe kay Dropify, yung expectations nila na hindi talaga lahat ng product na mapupunta sa store nyo is bebenta siya lahat. I think wala namang isang store or e-commerce business na lahat ng product niya winning product, no? You have to make one and then i-multiply mo yung mga winning products mo, no? But again, ang question is, yung product na binigay sa inyo ni Dropify, pinag-aralan namin yan ng bongga. Yan ang pinag-aralan niya ng purchasing team namin, ng inventory and demand team namin, ng supply chain management team namin, no? So, para makita, ano ba yung mga products na most likely bibenta dito sa Pilipinas? Ano yung mga products na medyo maliit yung competition? Ano yung product na medyo competitive and competitive pa rin pag binenta ng mga dropshippers namin. Alright. So, we are confident na yung product namin may potential, there's a high potential na bibenta siya. But if you tried selling na online, no, kasi akala nila for example, pag nag-subscribe ka kay Dropify, mabilis lang siya i-optimize, no? But reality, pag nag-subscribe ka, meron kang hundreds of products, no, na mapupunta sa store mo. And then, pag, for example, nagbebenta ka sa Lazada, Shopee, ang optimization po is product level, not store level. So, meaning, yung 150 products or 200 products na meron ka sa shop mo, isa-isa i-optimize mo yon. Okay. So, but it depends again doon sa optimization mo and then doon sa market din na, okay, ito yung nagustuhan kong product. Product 1, winning product ko, yung 2 ko hindi pa masyado, so kailangan ko i-build yung 2 ko para maging winning product ko din siya. So for expectation setting lang, no, so do not expect na lahat ng mga product na pupunta sa store mo is same level yung nila, yung parang salability ng product, no? Kasi depende din siya sa pagmamarket ninyo. So, at least build mga 10 to 20 hero SKUs, no? Yes. Yan naman yung madalas natin na sinasabi kahit sa onboarding session natin. Maglagay kayo ng set at least. Oo. So, kasi pag na-build nyo na yon, yung hero SKUs nyo, and then tuloy-tuloy din yung mga inventaryo na provide for that. So, yun na rin yung magdadrive ng sales para gumalaw din yung ibang mga products nyo through other promotional tools sa stores ninyo. So, yeah. So, definitely may answer doon sa question na lahat ba ng product na ino-offer ni Dropify magsisell well?
It's a yes and a no. No? Yes, because pinag-aralan namin to. Nag-undergo yan ng thorough research ng team namin. No, because it depends on how you sell it. Alright, okay. Sige, ito, punta naman tayo sa brighter side nung na yun, sir, no? Nung misconception na yun. Kasi sabi, it will sell well din daw ba? Eh, paano kung, halimbawa, as a seller, sino-shoulder mo yung expense dun sa mga products, tapos nagkakaroon ka ng dead inventory. Correct. Imagine, guys, no, hindi kayo, when you start dropshipping with Dropify, hindi ka makakaranas nung dead inventory. Why? Kasi si Dropify yung gumastos niyan for you. Correct. Right? So, yung pinaka-expense talaga, pinaka-risk, no, sa e-commerce is, pag yung product nyo hindi bumenta, pag kayo yung ginagawa nyo ito ng solo, na wala si Dropify, pag nalugi yung inventaryo na yun, hindi na bumenta, lugi na kayo ng ilang libo, yes. di ba? Pero pag halimbawa nag-subscribe ka kay Dropify, merong isang product na hindi bumenta, hindi kayo yung nalugi. Totoo. Oo. So si Dropify yung nag-carry nung risk na yon, di ba? So yun yung isang kagandahan talaga ng dropshipping. I think it answers din dun sa question, sir, nung about kay Dropify, na may mga nagsasabi, si Dropify gusto nyo kasi yung puro subscription lang, gusto nyo kayo lang kumita. Hello guys, imagine kung halimbawa lahat ng mga dropshipper ni Dropify hindi bumenta. Imagine yung dead inventory dun na nasa warehouse namin. Dead, right? Deads talaga. Anyway, no? So, ganda, no? So, at least nalinawagan sila pagdating doon, no? When it comes to products. Alright. Tsaka din, para clear lang din sa kanila, sir. Yung totoong negosyo ni Dropify is not subscription. Ayan, sige, diba? sige. Ang totoong negosyo po namin talaga is pag nakakabenta yung mga dropshippers namin. Diba? Imagine. Yan yung reason why minsan gumagawa pa tayo ng mga, alam mo yun, mga ibang mga programs, initiatives, diba? Mapa-online man yan or face-to-face, diba? Correct. Kasi kung sa totoo lang, subscription lang ang gusto natin, di sana, nag-ads lang tayo ng nag-ads, bakit kailangan mag-dropshipping, and then after that, wala na. Yeah. Right? Saka hindi rin siya magiging sustainable if we just rely on subscription yes. alone, and then yung mga sellers namin hindi rin sila kumikita, so hindi rin siya magiging sustainable. That's why we are doing every possible way, no, na we can think of to help our dropshippers also to sell. So ngayon may mga ginagawa kami, mga programs, may mga cohort sessions kami. Yes, kagaya nung last time lang meron tayong one-on-one na tinuruan ng one-on-one. So tinuturuan namin sila paano mag-optimize, paano mag-run ng ads, as in para sila may mga assignments, okay, kailangan nyo na ito magawa, and stuff, no? So it's more of a coaching session na ginagawa din namin sa team, na it takes much of our time, but we dedicate our time into it because we think na that's one way para mag-succeed yung mga dropshippers. Yes, isa pa, yung mga tinuturo din namin, guys, no, lalo na sa seminars or sa mga training na face-to-face, is tinetest talaga din muna natin. Yes. Diba? So, especially ngayon, diba? Tinetest namin lahat muna ng strategies. So, nagpe-fail muna tayo, no? Bago namin ituro sa inyo. Nalulugi muna yung company, tapos kapag ka nag-succeed, ito, pwede to, pasok to. So, kaya natin siya tinuturo. So imagine, guys, so lahat ng efforts na yun. So, sana may closure tayo pagdating doon sa mga ganong misconception. Anyway, the next misconception will be it's all automated, diba? Kasi madalas natin ito na-advertise, right? It's all automated. So, sabi dito that there's little to no effort required. Oh, ito na. Okay. Yung medyo mabigat. Sige. Ulitin ko ang sabi nila, little to no effort required. So, punta muna tayo dun sa it's all automated, no? So, yung process in terms of order fulfillment, in terms of back-end part, no, ng e-commerce, it's automated for some platforms, no? So, for example, for Lazada, Shopee, TikTok, Shopify, WooCommerce, it's all automated. Why? Because it's directly integrated to our warehouse management system. Yes. No, na pag may umorder sa shop nyo, hindi nyo na kami kailangan i-message, hindi nyo na kailangan sabihan si Dropify na
guys, meron akong order, pa-process naman na Hindi mo na ililista. Hindi mo na kailangan ilista. Ang hirap pag sapatos, may sizes pa no? Correct. So, but meron kaming isang platform now, no, which is Facebook, na hindi pa siya automated. Yes, so, we're doing it manually. So, once may nag-order sa inyo sa Facebook, kailangan nyo siyang manually encode dun sa order sheet namin sa order sheet, no. So that's one. So not everything in dropshipping is automated, no, but most of it automated na siya. But let's come to that statement naman na sinasabi nila yan. Little to no effort ang required sa dropshipping. Parang no, inulit lang yung question kanina na pero grabe, little to no effort talaga. Oo. So I don't agree with the little to no effort, no. Kasi sa akin, parang you have to think of it na parang imagine na lang natin, sir, meron kang isang pie, diba? Na parang pag nag-start ka ng isang e-commerce business mo, hati-hati yung pie, diba? Na hindi mo alam kung ilang percent ba i-dedicate ko for fulfillment, ilang percent ang i-dedicate ko for marketing, for support, and stuff, di ba? So, ganun ka. Ang dami mong pinoproblema pagdating sa tawag dito, sa pag-i-e-com. But, nung dumating sa Dropify, diba, pumasok kay Dropify, ayaw mo na isipin yung operational headaches. Yeah. Ayaw mo nang isipin yan. Ayaw mo nang problemahin. Most of the back ends. Yeah. Right. So, pero sa pie na yun, di ba, binawasan na, inalista sa iyo responsibility. Sabihin na natin, 60% inalista sa iyo ni Dropify. So, may natitira pang 40%. Pero hindi ibig sabihin no, na sa negosyo mo ngayon na dropshipping, 40% lang ang ibibigay mo dapat na effort, no? Kasi yun lang yung nawala. Should be sa akin, dapat 100%. Yes. Bakit? Inalista sa'yo ni Dropify. May sumagot na ng 60 mo di ba? May sumakit na ng 60 mo, 40 pa rin ibibigay mo. Di ba pwedeng ibigay mo naman ng buo? Grabe ka naman. Di ba? Oo. Tsaka sa dropshipping, kailangan nila maintindihan. If you don't do anything, if wala kang effort, very little lang yung effort mo, ganun lang din yung resulta mo. Yes. Naniniwala ko sa ganun. Little effort equals to little result. Diba? No effort equals to no result. No result, right? Diba? So same way, sa dropshipping ganun din. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kita. That's the reality. So, hindi ito negosyong pangtamad. So, kung tamad ka, bangon na. Sa totoo lang, hindi nga lang din parang selling, di ba, na may experience ka before, nagbebenta ka ng ganito, ganyan, na titigil ka na lang doon. Di ba? Tandaan nyo guys, ang e-commerce nag-grow yan, nag-evolve. Yes, dapat may innovation na nangyayari. So, kumbaga, non-stop pa rin dapat yung pag-aaral. Imagine, Sir Aaron, mayroon ngang iba gumagastos ng sobrang laki, ma-mentor lang sila. Correct. Diba? Or maka-attend lang sila sa isang face-to-face seminar together with a e-commerce coach. Correct, no? So, kailangan talaga nilang trabahuin Yun yung reality ng dropshipping. And yun yung pinaka-sad part ng idea na yung mga misconceptions na akala nila, okay, pasok ako ng dropshipping kasi ito yung pinakamadaling negosyo pasukin kasi wala akong gagawin, di ba? Wala akong gagawin masyado, di ba? So, tama naman na isa to sa pinakamadaling negosyo na pwede nilang pasukin, di ba? Kasi nga, wala na sila masyadong iisipin pagdating sa operations. But it doesn't mean na wala kayong gagawin, di ba? Kasi, to tell you honestly, di ba? We tried doing it and it's never easy. It's never easy. Reality, dropshipping, it's not easy. Totoo. Hindi to rainbows and sunshine. Diba? Hindi to walk in the park na okay, lakad-lakad lang ako ganon. So may hassle pa rin sa dropshipping, but it's a journey na medyo mas pinadali because hindi mo na kailangan isipin yung alam mo yung yung nag-start ka ng negosyo pero alam mo isa lang yung goal mo. Marketing and sales. Unlike pag nag-ano ka, ang daming focus operations, no? itong order ko. Sabog-sabog yung focus mo At least ngayon, di ba, makapag-focus ka sa isang bagay tapos there are some time na makakapag ka pa ng iba mong pang gustong gawin. Correct. No, ito
ito na lang siguro, last na lang din, sir, no? Sabi nga nila na in this kind of journey, this is not a mango seed. Okay. Right? Yeah. Na this is a mango seed at least, di ba? Hindi yan katulad ng munggo na kapag iniwan mo dyan, lagyan mo ng tubig, tas lupa, di ba? Magiging toge na. Ganun na siya. Ay, ganun na siya, no? So, Tandaan mo, ang munggo hindi namumunga. yeah. Minsan nga nagbibigay ng rayuma. Ayun na. It rhymes. Anyway, I guess that's it, no? Alam ko, guys, medyo beten yung pagdating sa misconceptions. Ang dami nyo pang mga question dyan. Ang dami pang mga pwedeng mga misconception na pwede nyo maisip, no? So, you can join us on our comment section. Comment lang kayo dyan. And if you have any inquiries, you can message us on our official Facebook page, Dropify. Okay, so... Correct. So make sure nyo guys na Dropify talaga na page. Yan, oo. Thousands of followers yung imi-message Oo, nyo. dami na nating Meron kami ngayon, followers. ang dami na naming kamukha ngayon. Charot lang. I mean, ang dami ng Dami account. fake pages. Oo, fake account. pages. Ingat, So, okay? ingat lang din. Oo. And of course, be mindful. Parang Yes. cutesy tayo sa mundong ibabaw. Oo, mas lamang ang nagtatanong. Correct. Alright, okay. So, this is the end of our podcast, no, part 3. And again, guys, this is Albert Fernandez de Gacena. Naim Harin. So thank you so much for watching, guys. I hope you've learned something from us, and see you on our next videos here at Dropify. Thank you so much. Goodbye. Bye.